Yun, okay. Alright, sa mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Good morning po church. Good morning po sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa amin. Magmula po dyan sa ating Facebook Live. Isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. At welcome po dito po sa inyo pong paboritong programang Impormasyong Pangkalusugan. Our very own health program ng CBBC CSI. Kaya salamat po sa Panginoon na tayo po muli ay nagsama-sama upang madagdagan na naman ang ating kaalaman patungkol po sa ating kalusugan. Alright, hindi ko na po papatagalin pa at i-welcome ko na po ang aking mga nagagandang speaker and also co-host for this morning. Walang iba kundi si Doc Eugene Mendoza at si Doc Julie Castro. Good morning po. Good morning po sa inyo pong dalawa. Good morning po. Isang masayang umaga sa inyong dalawa. Doc Julie. Yan. Kahit na may sumasakit, Yan. masayang umaga po sa inyo lahat. Yes. Pasensya na po kayo kasi parang ang sakit-sakit po ng likod ko. Hindi po ako aarte sa harapan ng camera pero talagang Masakit talaga eh. masakit talaga. Oo. Kaya biyaya ng Panginoon, nakakapagsalita pa. Kaya pa. Dahil kung hindi, baka naupakan ko na yung mga nandito sa harapan. Anyway, sige, di ba nag-ano na ako? Binabati ko na pala ang mga taga North, South East. and West corner sa ating simbahan. Hello po sa inyo pong lahat. Ayan. At salamat sa Panginoon. Doc Julie. At nandito pa rin tayo. May Oo. ere. Oo nga, napakabuti ng Panginoon dahil may masakit, may ano, Parang wala akong tuloy-tuloy signal. lang tayo. At nandito naman nandito naman ang doktora. Yung sa akin din, wala. Pero Oo. ang dami ko nang ano kanina, napusuan. Oo, ayan. Oo, kasi, kaya Ano- lang, hindi ko sila matandaan. Andito si Ma'am Joy Rico. Ma'am, nanonood Ayan, po. nandiyan Ayan. Pero yung mga ano naman yun, yung mga faithful. Yun, oo. Oo. At si Hindi na kailangan banggitin. Alam na nila yon sa sila pa rin yun. sila pa rin. Mula sa una at huli. Oo. Oo, ayan. Good Yung morning mga- sa aking pinakamamahal na asawa. Oo, Ayan, si yung Ma'am mga Christy. Quiñones. Ayan. Oo. Unang-una pa nga yung Joji Lacson eh. Yun, oh. Oo. Si Ma'am Merly Nangkil. Gemma. Gemma Gemma Krampatata. Krampatata. Ayan. Yung Bentier. Sino yung Bentier na yun? Sa ano yata ito, ma'am? Sa Southeast, ang alam ko. Bentier or... Basta yun. Si ano? Si Irish Calora. Si Ayan. Mrs. Gaa. Oo, ayan. Si Ma'am Genevieve Gaa. Kailan ang due date mo, Ma'am Genevieve Gaa, no? Malapit-lapit na rin yan. Si Parang March. Sir Jumong Malco. Ayan, Ayan. Jumong Ano Malco. ni Ma'am ano yan? Ng mga Quiñones. Maiko ba yan, ma'am? Hindi ko na- Ayan, si Ma'am Ruth Formanes. Ayan, hello po, Ay, all the ayun. way from Cagayan. Ayun. Umuulan ba dyan? Oo. At Ayan. Sabi dito ni Ma'am Linda Quiñones, good morning, Doc Eugene. Ayan. Tapos Good morning yun, po. Wala, mahina yung Oo, medyo low-tech mahina yung nga eh. cellphone ko. Di niya nakukuha. Medyo mahina talaga yung signal natin ngayon. Sana yung signal dyan sa ating live okay naman. Okay naman, oo. Anyway, Ayan na, so, ayan na. May okay na. Doc Eugene, bati ka muna sa mga live viewers natin. Ayan. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. At talagang biyaya ng Panginoon na nandito po kami sa harapan. Amen. Hindi naman tayo bumabata. Tama. Pero ang sabi ng Panginoon ay iingatan tayo. Yes. So, andito kami, masaya pa rin na nagbabalita. Oh. Nag-i-inform po ng kung ano man ang meron po kaming nalalaman ay sana po ay madadagdagan din po. Yun. At makinig po lang po kayo. Kung kailangan nyo pong magtanong po kayo kagad. Sasagutin po natin. Magandang umaga ulit. Alright, maraming salamat Doc Eugene sa inyo pong oras at muli ay itutuloy po natin yung mga naudlot natin discussion, Doc Julie. No? Patiin muna natin ang ating mga sponsors. Ayun, yung mga sponsor, wag natin kakalimutan. Sila Ma'am yeah. Maylin Cosare, ang Rollins Marketplace
at ang Hairmate Salon. Ayan, kung gusto niyo pong magpaganda ng inyong pong mga Ma'am buhok. Rhea Espiritu. Yan, Ma'am Rhea Espiritu sa napakasarap niyang... Sir Joji Lacson. Oo, Crispy Calamares. At Si- si Ma'am Josie Pinegado. Ayan, ang Puto Pao. Yan. At si Ma'am Lani Santos, syempre, ang kanyang L. Sanchez Santos Clinic at Wellness Getaway. At yung kay Ma'am Mayet. Ayan, ang kanyang napakasarap na fresh eggs. Yun. Magkano isang tray, ma'am? Depende sa laki. Depende sa size. Yung jumbo, 300. Dalawa yung kinuha ko is 540. Dalawa na yun. 540, dalawa na. 270. Mga 250 to 270. Ganyan. Pero Oo. parang yung jumbo, yung double yolk, parang 330 yata. 330 po. Okay, sige. Inano na ako ni diniscountan na ako. May senior discount. May siya. senior Oo. discount. Dumating muna kayo sa senior nyo bago kayo makakuha ng 230. Napag-isip tuloy ako, dapat 240. Hindi, binibigyan din ako ng 540. senior 540. De, citizen discount. Basta mag-prepare po kayo ng 250 to Dalawang tray naman 270. yun. Oo, Pero ayan. to sa super jumbo, 4 na tray yun. Ay, Kasi ganon. hindi siya kasya sa isang tray. Ano lang siya, kalahati, half dozen. Yung or- kalahating tray. Di ba 30 yan? Or Oo. ano? Hindi siya 20. magkakasya doon. Oo. 20. Basta, Wow. Oo, sige. Apat So, yun. order lang po kayo kay Ma'am Mayet. Kung hindi nyo po kilala si Ma'am Mayet, hanapin nyo na lang po sa amin. Si Ma'am. Imposibleng hindi nyo po kilala si Ma'am Mayet. Alright? So, kay Grace. Grace. Binwick. Grace Binwek. Oo. Baranda pala, baranda. Baranda. Grace Baranda. Ano Opo. niya yun? Ano tawag doon? Siya ang nagsusupply. Reseller. Reseller. Okay. Yon, order lang po kayo dyan. Napakasarap po niyan. Kung kayo po ay nagbebenta po, may sari-sari store po kayo, dito na po kayo bumili ng mga itlog. Sa kanila na po, mga kapatid. Kaysa naman sa mga iba pang mga supplier po ninyo. At least, ay nakakatulong po tayo sa mga kapatiran po natin. Genesis Castillo. Yon. Yan. Ang At kanyang Ryan Castillo. Ang kanilang... Pares at pastil. Yan. Ma'am Gemma Pactor. Oo. Yun, oh. May Okay, mga tamo. Sabi dito ni Ma'am Cecil Ampig, wow, Ma'am Mayet, order ako. Super jumbo, isang tray po. Yun, oh. Ma'am Mayet, si Ma'am Cecil Ampig daw po, order daw po para po sa inyo. Ayan. Uy, yung inaanak mo, Doc Eugene, si Ma'am Cyril, nanonood ngayon. Wow. Si Ma'am Cyril Ampig, akalain niyo po morning. nanonood siya ngayon. Oo, kahit nasa trabaho to ah. Pupuslit ka na naman ha, Ma'am Cyril ha. Pupuslit ka na naman, bawal yan. Oo. Sige, so again, mga kapatid, ay salamat sa Panginoon at muli ay tayo po'y naka-ere at itutuloy lang natin yung naudlot natin discussion kasi para mas maganda matapos natin yung topic natin patungkol sa AIDS or yung HIV/AIDS po natin. Si ano Ayan. pala, si Ma'am Sir Ramon Escalada, husband ni Ma'am Aba. Yun, oo. Ayan, nanonood din po si Sir Antonio Jopenes Jr. Ayan, ang host po ng Team Prep. Hello po, sir. Good morning po sa inyo. Pamilihang Kristiyano. Uy, tama, pamilyang Kristiyano. Opo, pamilyang Kristiyano. Hindi, Kristiyanong pamilyahan pala. Sorry. Kristiyanong pamilyahan. No, Ikaw, oo ka na, oo order na. kayo Ano, ng tuloy mga ako eh. Bible at barong. Ayan, Kristiyanong pamilihan. Order na kayo. Kaya Sir Edward Rabino. Ayan. Dami na nilang mga ine-export na mga yung mga Bibles. At saka ang hirap bumili minsan dyan eh. Nawawala ng size. Oo. Oo, kaya Nawawala ng mga size. order na agad. kayo agad para at Kaya least agad-agad. eh, Okay. makuha po agad yung mga sizes po ninyo. Sir Ivan Mongoso, happy watching, Sir Ivan. Ayan, alright. Buo na araw ko. Nandyan na si Ivan. Nandiyan na si Ivan, ma'am. Oo, No? wala na yung likod. Wala na. Magaling. Wala na, magaling na. Okay, sige. At tuloy-tuloy na tayo sa ating discussion patungkol sa HIV/AIDS. Ayan. Balikan na lang po natin muna saglit, ma'am, yung meaning para at least na maano nila, matandaan po nila yung tinatalakay natin. Last month ba yan? Sige. Sa mga hindi, pwede bang lakyan na lang niya? Yan. Hindi mo basa, ma'am? Oh, manababasa. Okay. Sa mga hindi po na
nakapakinig sa mga previous discussions po, uulitin lang po natin. Ano ang ibig sabihin ng HIV, AIDS? Ang HIV, Human Immunodeficiency Virus, damages the immune system so that the body is less able to fight infection and disease. Kasi nga tinatarget niya ay yung immune system natin. Sige. Kasi tinatarget niya po yung immune system natin. If HIV is treated, it can take years before it weakens the immune system enough to become AIDS. So, ibig sabihin po, kaya HIV-AIDS palagi ang binabanggit, magka-HIV ka muna bago mapunta sa AIDS. Kasi nga po, ang virus na to ay tinatamaan niya yung immune system natin. Pag humina na yung immune system natin, nagiging AIDS na po. Ang ibig sabihin ay acquired immunodeficiency syndrome kasi marami ka ng simptomas na nararamdaman. Sa HIV, ay pwedeng walang mga simptomas na nararamdaman hanggang sa humina na yung immune system mo, magkakaroon ka na ng AIDS dahil marami ka ng nararamdamang simptomas, kagaya ng mga flu-like symptom, madalas ka magkasipon, madalas ka LBM. Na-discuss na po natin in lahat po ito. Okay? So, pero babanggitin ko po na lahat na simptomas na nabanggit, if ever you are experiencing all of these symptoms, ay huwag nyo naman pong sabihin kagad sa sarili nyo. Sarili nyo na hindi kayo, na meron na kayong AIDS. Kailangan pong, Ito, mami, mga ma-confirm. symptoms. Ma-confirm. Lahat po itong mga symptoms na to ay dapat, kahit meron na po kayo nararamdaman ng mga ganito, ay lahat po ay hindi ibig sabihin na meron na po kayong HIV/AIDS, kundi dapat ma-confirm po sa laboratory na meron po kayong virus po sa katawan, sa body fluids or lalo na po sa dugo. So, kahit na meron po kayong lahat ng mga to, ay huwag niyong i-diagnose inyong sarili. Subject yourselves to the doctor. Kasi meron Tama. meron pong mga, hindi lamang po mga doktor, yung mga general practitioner, meron pong consistently or regularly undergoing training para sa HIV/AIDS, para magkaroon po sila ng updates regarding this disease entity. At sila po ay may authority kung ano yung gagawin, ano yung mga proseso, ano yung mga laboratories na dapat pong ma-undergo ng isang pasyente. So kung sinabi na nila na kayo po ay positive for HIV, sila po ang may authority na magsasabi sa inyo na kayo po ay HIV positive. Okay? Ayun. Just in case naman, Doc Eugene, no, nalaman ko yung kapatid ko ay may HIV or AIDS. Ano yung mga dapat kong gawin, Doc? Like for example, ganun na. Ganito po Or yun. sa mga kamag-anakan, hindi lang sa kapatid. Basta kamag-anak ko na nalaman ko na may HIV siya or meron siyang AIDS. Ganito po yan, di ba, napag-usapan na rin natin sa mga previous discussions na pagka nalaman niyo po na meron po kayong mahal sa buhay o kamag-anakan o kaibigan na meron pong AIDS, ay hindi naman siya dapat pandirihan. Yun. Kasi nga po, nabanggit na rin po natin dito kung paano po makahawa ang isang taong may AIDS. At ang magandang balita po dito, kung ikaw ay may AIDS or may HIV, lalo na sa HIV pa lang, kung kayo po ay may positive HIV na po kayo, magpakonsulta ka agad, go to the authorized doctors who would manage your condition. At magandang balita mo dito dahil meron pong libreng gamot na ibinibigay po para sa inyo. Galing talaga ng gobyerno. Hindi lang TB ang may libreng gamot dito, kundi pati po yung
para sa HIV. Wow. So, yun ang magandang balita at ang kagandahan pa nito, kung nakuha kayo kung mag-undergo kayo ng treatment at bababa yung viral load nyo, hindi po kayo makakahawa. Wow. 'Di ba? Nabanggit na po natin na pwede po yung makahawa through sexual contact. Kung yung nakipagtalik po kayo sa inyong asawa, kung mababa yung viral load nyo, hindi mahahawa yung inyong asawa. O kung yung nanay naman ay may HIV, kung mabubuntis siya, kung mababa yung viral load niya, hindi rin po mapupunta doon sa magiging anak niya. Okay? Oh. So, yun po ang Okay. magandang balita. Just to encourage, kung sino man sa mga kamag-anak nyo na positive ay he should diligently undergo regular check-up by an authorized doctor para ma-monitor. Kasi meron pong mga laboratory examinations na to detect your viral load. Again, kung pupunta po kayo dun sa mga HIV/AIDS centers, as far as I know, this is given free. So, pumunta po kayo kaagad. Sabi nga, I have read a lot, if you are not treated, definitely you will have AIDS later. Pero if you are treated early and you consistently undergo follow-up and you take all the drug regimen that they will give you, you will have a normal life, not only a normal life, a normal lifespan. Okay? So, hahaba rin inyong buhay with a better quality of life kung kayo po ay masunurin na pupunta sa inyong doktor. Yun. Tatandaan natin, mga kapatid, na itong HIV/AIDS na ito ay walang gamot. O walang cure, di ba, Hindi na Dok? po, kung meron na po kayong virus, Hindi na matatanggal. hindi na po mawawala sa Wow. inyong katawan. Okay? Kaya lang po, ang pinupuksa niyo po dito ay hindi niya kayang pahinain yung immune system niyo. So, ang ibig sabihin, andyan na po yung virus, pinahihina lang po sa pamamagitan ng mga gamot para hindi po siya mag-multiply. Oh, yung pala ang ginagawa ng mga gamot na yun. Oo, kasi wala na. Kagaya ng hepatitis B, C, and E, ay andyan na po, hindi na po mawawala. Okay. Pero ito Doc, kasi sabi dito nata-transmit through sexual contact. Just in case, Doc, no, mataas yung viral load nung asawang babae or asawang lalaki, tapos nagtalik sila, Doc. Tapos nagbunga. Yung anak po ba, Doc, ay magkakaroon ng... Yun nga po, kung the mother, without her knowledge that she is already HIV positive and she got pregnant, malamang mahahawa po yung baby. Wow. Kaya lang if it is early detected, edi mag-treat po yung mother. Wow. Para hindi po During pregnancy, during Doc. pregnancy. Wow, But pwede of course, pala. yung mga retroviral drugs ay hindi rin po pregnancy safe for the Oo, baby. Siyempre, meron po Side mga effect. binabantayan kasi yung mga retroviral drugs are not yet tested in pregnant women. Of course, they will not try it in pregnant women. They may try it in laboratory animals but not yet in pregnant women. So, palagi pa rin pong, may category kasi, yung mga gamot, A, B, C, D, and X. Ano yung category? Maybe it is D. So, definitely, it should not be given to pregnant women. But of course, if you are HIV positive during pregnancy, you ought to be treated para hindi po dumami. Yun. Alright. So I hope maliwanag po yun. Kaya again, dun sa may mga simptomas, ay hindi nangangahulugan na meron na kayo. Ang pinakamaganda pa rin tulad ng sinabi ni Doc Eugene, ay yung magpa-test po kayo
At yung test po ang magsasabi kung kayo po talaga ay positive. Yan talaga yan. Kaya wag po kayong mag-assume na kayo po ay meron na yan. Ito, may tanong po dito. Pag ang baby ay nahawaan, may medicine po bang iti-take ang baby para di lumala? Yun. Kung anong iniinom ng mga matanda, ibibigay din sa bata. Oh. Para siyempre hindi agad-agad. Tinitignan palagi yung viral load. Mm-mm. Kasi kung mababa, at saka kung yung yung mga newborns, meron po silang naman ng antibodies from the mother. So, kung meron na siyang antibodies, pwedeng panglaban niya muna sa kung anong infection na meron siya. Up to 2 months, nandyan pa rin yung mga antibodies na nanggaling sa nanay. So, kung napapansin niyo po, mas marami na pong bakuna na ibinibigay sa mga newborns after 2 months. Yun, alright. So I hope ay nasagot po ang inyo pong katanungan. No? Sige po, magtanong lamang po kayo regarding po sa mga ganitong klaseng kaso. Baka kasi may mga kakilala kayo or may mga gusto rin magtanong na katanungan din po nila. Ano? Kaya mas maganda maklarify po natin yan. Again, ito pong HIV na ito ay wala pong cure. At yung sinasabi nga natin kanina, tulad ng sasabi ni Doc Eugene kanina, ay meron tendency, pero depende ulit yun sa viral load. Ano pong, Doc, may test naman yun, no? Para, Meron po sa mga HIV/AIDS centers, meron po merong itinalaga po ng Department of Health kung saan po kayo pupunta. Usually po sa mga DOH hospitals, you should be aware what are the DOH hospitals or where can you locate the HIV/AIDS centers po. Meron po, lalo na po sa Metro Manila because the NCR has the highest number of HIV/AIDS patients po. ayun, alright. So I hope maliwanag po yun, ha? Doon po yung mga dapat po ninyong puntahan. Alright, sige po. At tuloy po tayo sa ating discussion. Yan. Natalakay na natin yung how HIV spreads through sexual contact. Yan, sabi po niya, no? And risk factors. Ito, pwede to, Doc. Pwede natin talakayin ulit ito. Yung Sige. risk factors, kung ano yung mga at risk na magkaroon sila ng AIDS. Sino yung Or mga HIV. mas malamang na magkaroon po ng mahawa o mas malamang mahawa ng HIV/AIDS? Anyone of any age, race, sex, or sexual orientation can have HIV/AIDS. However, you're at greatest risk if HIV/AIDS if you have unprotected sex. Pag sinabing unprotected sex, they can do the sexual act sa gusto nila. Use a new latex or polyurethane condom every time you have sex. Anal sex is riskier than is vaginal sex. Your risk of HIV increases if you have more than one sexual partner. One. Ang unprotected sex, siyempre wala pong mga paraan para hindi mailipat. If you are HIV positive, dapat it's the right of your sexual partner to know that you have HIV. Yun. So you should use your condom. Pero again, the condom should be used properly. Kasi yung mga torrid or unconventional sexual act, baka matanggal po yung condom o maiwan po sa loob. So, magi-spill off pa rin po yung semen ng lalaki. So, you defeat the purpose of using the condom. Kaya, it should be used properly. Kailangan, sabihin niyo po sa inyong sexual partner na meron kang HIV. Maging honest. Being truthful po sa inyong partner. Hmm. Yung anal sex is riskier than is vaginal sex. Siyempre, conventional way is through the vagina, not through the anal opening.
So, kung you do this, anal sex, it is more prone Risky. to Wow. anal tear. And again, may papasok po sa open wound, ah, makakahawa po kayo ulit if you have HIV. Yung palaging biktima po dito, syempre yung inyong karelasyon. Your risk of HIV increases if you have more than one sexual partner, of course. So, it only implies monogamous relationship po dito, lalo na po sa mga Mm. kapatiran po natin. So, if you have more than one sexual partner, Nako. you should have in mind, mula't simula pa ay mali na. So, don't proceed. Mm. So, para po hindi kayo mahawa na. Not only HIV. Okay? All right. Oh, you have an STI or sexually transmitted infection. Many STI Many STIs cause open sores on the genitals. These sores allow HIV to enter the body. Siyempre po, kung meron po kayong mga frequent sexually transmitted infections, nagkakaroon po kayo ng sugat po sa genitals, yung lalaki at babae. Nagkakaroon talaga ng open sores. And these are good entries or entrance for HIV. Kasi nandyan na po, sugat na po. Okay? So, inject illicit drugs. Up to now, marami pa rin pong gumagamit ng mga ipinagbabawal na gamot, yung mga high-profile drug users. Yun. They use these injectables. They use illicit drugs and they usually share needles and syringes. And of course, they are exposed to infected blood. Kasi Yun. po, kahit hindi nyo nakukuha, ay nakikita. You cannot even see syringes and needles. You cannot see by your naked eye if there are blood. But not only in the blood, di ba? Sabi natin, body fluids. So, if somebody with HIV use these needles, you should not use it para hindi po kayo ma-expose. Kaya lang po, if you are engaged with these illicit drugs, more often than not, ay hindi po matino yung inyong pag-iisip. So, you don't even care. Yeah. Kaya pula kayo lalong na hahawa. Okay? All right. Sige po, tuloy po tayo. Nako, ito na, mga komplikasyon. Ito po. Palagi nating sinasabi, not only for HIV/AIDS, even with malignancy or cancers, infections common to HIV/AIDS. Of course, ano ba yung sinabi natin kanina? Human immunodeficiency virus, or this weakens your immune system. So you are prone to many or varied infections, not only bacterial, viral, fungal. Magkakasama na po yun. Dahil lahat po ay mahina na po yung inyong immune system, mahina rin po yung inyong panlaban. Mm. So, magkakaroon po kayong pneumocystis pneumonia, also called PCP. This fungal, pag sinabi kasi na magkaroon po kayo ng fungal infection, talagang immunodeficient na po kayo. This fungal infection can cause severe illness. It doesn't happen as often in the US, of course, because of treatments for HIV/AIDS. But PCP is still the most common cause of pneumonia in people infected with HIV. Kasi nga po, sa sobrang hina na po ng immune system po ninyo, nagkakaroon po kayo ng fungal infection, which affects the lungs. At mas mahina na po yung inyong panlaban. And mind you, once you have fungal infection, baka ikamamatayin nyo po kung gaano kamahal ang antifungal treatment. Not only through oral route
o oral route, it should be given through IV. At mahal talaga po nito. It may range from 10,000 Yeah. to 50,000 per injection. Feeling ko doon Kaya, namamatay yung mga to eh. oo, Sa mahal kasi hindi na nila mabili. oo, O kasi hindi hayaan na lang mabili. nila. And once you have this, at lalo pang mataas yung viral load nyo, it can easily cause death. Yun. Alright. Sige po. Oh, candidiasis. This is very common. Alam na alam nyo naman po siguro to. Candidiasis, also called thrush. Yung pamumuti sa buccal cavity. Yung punong-puno ng parang cotton-like itsura, yung velvety cotton-like sa loob ng bibig. How can I describe it? The candidiasis is a common HIV-related infection. It causes a thick, white coating on the mouth, tongue, esophagus, or even the vagina. Can you imagine na pati yung sa puwerta sa babae ay makakita po kayo ng mga buti ko mas minsan hindi unsightly, hindi magandang tignan kasi patsi-patsing puti sa loob ng puwerta. Sa bibig ganyan din. So, candidiasis po yun. Or yung may fungal infection pa rin po ang candidiasis. Oh. So, ibig sabihin, talagang mahina na po yung inyong panlaban, yung inyong immune system. Tuberculosis, also called TB, is a common opportunistic infection linked to HIV. Anong ibig sabihin ng opportunistic? Oportunista. Mahina yung immune system ng isang pasyente, sasabihin ni TB, madali lang pasukin to kasi mahina yung kanyang immune system. But this time, this is bacterial, di ba? Yeah. Napag-usapan na po natin yung Mycobacterium tuberculosis. Ito po ay bacteria. Kaya yung isang patient na meron pong HIV ay pabalik-balik din po. Nag-treat na siya ng anti-TB, mamaya, Meron na after naman. a year, meron na naman po siya kasi tuwang-tuwa si Mycobacterium tuberculosis sa kanya Nako. dahil mahina. Mahina po yung kanyang immune system. In fact, sabi nga dito, worldwide, TB is a leading cause of death among people Wow. with AIDS. It's less common in the US. Siyempre. Pero dito sa Pilipinas, can you imagine, Yeah. PTB is highly prevalent in the Philippines. Nako. Once you have HIV, ayun, nagsama na sila. So, mas marami pong, kaya nga in-explain natin dito, you may Yeah. not die of HIV HIV. AIDS, you may not die of PTB. So, hindi po katakataka. Yeah. So, when a patient is, an HIV AIDS patient, when he is confined in a hospital, not because of HIV, but because of these common complications. Naku. And again, sabihin ko ulit, once they are admitted in the hospital, you cannot see in the chart that this patient is HIV/AIDS patient. Nakalagay Kung ano TB yung lang. kanyang chief complaint, kagaya ng hemoptysis, coughing out of blood, this sasabihin nila, PTB, active PTB lang po. Pero of course, yung mga doktor na nag-attend sa iyo, they are aware. So alam na po nila yon. Yun. Alright. So I hope maliwanag po yun, no? Hindi ang kadahilanan na mamamatay ka sa AIDS, pero mamamatay ka doon sa komplikasyon. If you are not treated. Yeah, totoo po yun. Properly Yun nga yung treated. sinasabi nyo, Dok, eh. What if na lang dito sa Pilipinas? No, meron kang AIDS tapos andito ka sa Pilipinas, sumakay ka lang ng jeep at MRT, bukas na naman may TB ka na naman. Mga kapatid. Kasi nga talamak eh. Talamak dito sa Pilipinas yung TB. Kung mababa yung immune system mo, tapos lalabas ka pa rin. Kaya siguro kung ako may AIDS, hindi ako lalabas. Pero yun nga lang pwede ka na, paano yun nga, paano ka pupunta sa mga health centers,
pupunta ka dun sa mga kinakailangan mong bumiyahe. Kaya, naku mga kapatid, no, magandang maano po talaga natin ito. Kaya prayerfully, no, ay dun sa mga kakilala po ninyo ay magbigay tulong po itong binibigay nating impormasyon. Alright? Meron pa ba tayo? Ay, meron pa. Meron pa. Siguro itutuloy na lang natin to next time, ma'am. Oh, madami pa. Opo, tapos na po tayo eh. Oo. Ayan. Sige, tapusin natin tong complications, Doc. Ayan, itong dalawa. Ito, sige, last na to. Yun. Ayan. Cytomegalovirus. Wow. Sige, ito, siyempre virus ulit. Ito, cytomegalovirus or CMV. This common herpes virus is passed in body fluids. Body fluids, such as saliva, blood, urine, semen, and breast milk. Mind you. So, Breast milk. Kaya pagka sinabi nating HIV positive ang mother, they are not allowed to breastfeed their babies. Wow. A healthy immune system makes the virus inactive. Yun. Okay? But it stays in the body. Kaya sinabi na natin na mahal na mahal ka ni HIV kasi hindi kanya Hiwalay. iiwan. Forever. Only death can do you. Ito yata yung forever, eh. Can part you with ano ba tawag? You kung till death do you part. Ganun po yung si HIV. Pero sabi nga dito, if you maintain a healthy immune system, it makes the virus inactive. Di ba? Talo siya eh. So, ano to? But it says stays in the body. If the immune system weakens, the virus becomes active, causing damage to the eyes, digestive system, lungs, or other organs. Kasi itong cytomegalovirus, at it can attack all the body systems. So, more common to the eyes, digestive system, lungs, or other organs, even the heart, and even the reproductive area. Kaya, itong virus na to, meron ka ng HIV, virus din, madadagdagan pa ng isa pang mabagsik na virus. Okay? Ayun. Eto may tanong po dito si Sir Cesar Dejos. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya po dito. Doc, ask ko lang, kung yung inupuan ng HIV ay possible po ba makahawa doon sa susunod na uupo? Thanks po. Alam ko para kasi nagkaroon to, Doc, ng doon sa mga sinihan before na tutusok sila ng parang yun yung sinasabi mo, Doc, yung naghihigante. Nalaman niya na may HIV siya, tapos parang tinutusok niya yung mga nandoon sa sinihan. Tapos mag-masturbate siya doon? Hindi, parang siya, ma'am. Tinutusok niya, kinukuha na niya yung sarili niya ng dugo, tapos tinutusok niya yung mga... Hindi. Oo, yun Hindi. yung kumakalat before. Kaya siguro naisip to ni Sir Cesar Dejos. Hindi siya Yun. makakahawa. Kung yung inupuan lang Sir Cesar. Yung inupuan. Kahit i-inject niya yan, kasi yung blood, pagka natuyo na, wala na siya. Oo. Yun. Hindi siya mabubuhay mabubuhay yung virus sa buhay na dugo. Nako. Kaya kung kahit po yung, sabi ko, no malicious, walang mali siya ito. Even those who are doing their thing in the movie houses, kung meron man, hindi rin, wala rin. Wala din. Kasi kahit umupo ka, if you don't have open source, hindi ka mahahawa. Unless meron kang almoranas, hindi, tinanggal mo yung pang ibaba mo, ay di, sige. Sigurado na yun. Baka, but not sure. Yan. Kasi may open source ka doon pagka meron kang almoranas. Okay. Yan. Sabi dito ni Sir Ivan, grabe pala ang commitment ni HIV. Saka sabi dito ni Ma'am Juanita Aquario, HIV ang kinakatakutang forever. Yes, tama yan. Totoo yun. Kung yung asawa mo ay hindi faithful, si HIV ay faithful sa'yo. Talagang till death do us part to, itong na ito.
Kaya sana ay ano, we just wish na we can impart some or additional information to all of you. Kaya this is not a joke. This is Totoo serious yun. po. Kaya pwede tayong magbiro dahil alam natin na wala po tayo. Pero those who are infected, no turning back. Wala na. There's no turning back. Kaya napakalungkot ko once you are infected with HIV ay wala na ka ng lusot. Yes, totoo Okay. yan. Alright, sige po. At dito muna natin tatapusin, Doc Eugene, yung ating discussion. Pero alam po naman, ay nabigyan natin ulit ng karagdagang impormasyon itong mga kapatiran po natin patungkol po dito po sa HIV/AIDS po na ito. No? Again, thank you so much, Doc Eugene, for being with us. And salamat sa napakagandang discussion po na ito patungkol po sa HIV. Ito po ay health awareness na naman po natin. Again, ng tema po ng ating programa po ngayon dito sa Impormasyong Pangkalusugan is we need to be committed na maging healthy po tayo for the year 2025. No? Kaya salamat sa Panginoon na ito pong taon na ito ay bibigyan namin kayo ng mga karamdaman na talagang pwede nating malaman upang maiwasan po natin itong mga karamdaman po na ito para maging healthy tayo ngayon 2025. Alright? So again, thank you so much, Doc Eugene. Baka bago tayo magtapos, ma'am, baka may gusto kong muna sabihin sa mga live viewers natin. Sige po. Yung mga nagtanong, lalo na kay Sir Cesar Dejos, moral or lesson for the day? Huwag ka na manood ng sine. Yan nga sabi niya Sabi ni Sir Ivan, kaya wag tayong manood ng sine. Huwag ka na manood ng sine, manood ka na lang ng impormasyon Yun, pangkalusugan. Tama. Meron ka pang benefits na makukuha. Kaysa yung, huwag ka nang pumasok sa sinihan. Sige ka, baka mahawa ka nga. Ikaw Oo. yung kaisa-isahang mahawa ng HIV/AIDS sa pamamagitan po ng panunood ng sine. So, Saan mo nakuha yung AIDS mo? Nanood kasi ako ng sine. Pangit. Ang pangit ng dahilan, no? kaya po, maraming salamat po sa mga nagtiyagang nanood. You may share this information. Man. Kung ano man yung hindi nyo po naintindihan, we will continue the discussion next week. And we expect more questions. Yan. At Amen. ibibigay natin yung statistics po ng Pilipinas for you to be aware. Yun, Kasi tama. po, as far as I have read from the DOH, the Philippines has the fastest growing number of HIV/AIDS in Southeast Asia. Naku, Pilipinas na kaya- naman. Ang una. Number 1 ng Pilipinas. Paano ba naman? Mag-number 1 naman sana tayo sa ibang Oo, sa ibang aspeto. Wag naman sa HIV/AIDS. Galing. Yung kahit lang man lang yung hair is vanishing, pwede pa. Pero this time, it's the virus we are talking about. Yes. So, mag-ingat po tayo. Of course, we don't expect any one of us to have HIV/AIDS kasi, di ba? Till death do you part. Yung asawa nyo, not with the HIV. Okay? Alright. Maraming salamat po ulit. Sa susunod na, abangan po ninyo sa susunod na episode po. Good Alright. morning. Good afternoon. Good morning pa rin, ma'am. Alright, so again, maraming salamat, Doc Eugene. Sabi po dito ni Ma'am Juanita Aquario, sana daw ay ma-discover na yung gamot para po dito. Meron Yan. na pong gamot po. Meron na pong binibigay na gamot. Yun. It has been long discovered long before. Yun lamang, and it's a good news for anyone who is HIV/AIDS. These are given free to you from the government. Alright, so again, maraming salamat po, Doc Eugene. At mamaya, umantabay lang po kayo sa susunod na programa, ang The Baptist Lunch. Napakaganda ng mga discussion dyan, lalong-lalo na sa mga young people na pwede pong sumubaybay po dyan, ay manood po kayo at mag-tune in at matuto dyan po sa ating programa. Sige, singit ko lang. Yes, ma'am. Yung nagtanong po kung meron na pong gamot, don't misunderstand me. Meron na pong gamot para makontrol yung Yun, pagdami tama. ng virus. Kasi sabi nga natin, there's no cure for HIV. So, may gamot para hindi po dumami for you not to infect Yun. not to transmit
the virus to others. Yun, alright. So yun po ang ano, kasi wala nga talagang cure eh. Nandun pa rin. Nandun pa rin yung virus sa inyo, pero pinapahina at pinapababa lamang. Yun. Alright, so I hope maliwanag po yun, Ma'am Juanita. Again, maraming salamat po sa mga nanood at magsubaybay po tayo sa susunod na programa. Kaya, wag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Baptist Lunch. Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.